Confession Room 977. DJ Tala, hindi ako sure kung tama bang maging selosa out of my insecurity. Pero gusto ko na lang ding i-share ang pinagmulan ng aking nararamdaman. Itago mo ako sa pangalang Odessa. Kilala akong matalino, matulungin, at talented. Ngunit may mababa akong kumpiyansa sa sarili. Kahinaan ko ang aking pisikal na itsura. Kumbaga, hindi pasado sa pamantayan ng lipunan ang aking kabuuang anyo. Hindi ako kaputian. Hindi ako sexy. Hindi rin ako matangkad. Ni hindi nga symmetrical ang aking muka. Confident ako sa lahat ng bagay, maliban na lang talaga sa muka ko. Lalong-lalo na ang malalaki kong ngipin. Sobrang liit pa ng tainga at flat pa rin ang aking ilong. Idagdag mo pang sobrang kapal ng labi ko. Sa tingin ko, wala talaga akong tinatagong ganda. Naalala ko pa, DJ. Nasubukan kong matawag na pinakapangit sa klase noong ako'y high school pa lamang. Tampukan ako ng bully kong schoolmates. Harap-harapan ako kung ipahiya at ikumpara sa iba ko pang mga kaklaseng magaganda. Ganon kalala ang stigma pagdating sa beauty standards noong panahon ko, DJ. Minsan pa nga'y madalas akong minamanmanan. Hindi kasi sa pagmamayabang, dahil na rin siguro sa marami akong achievements, yung mga heartthrob sa amin, ako ang crush. Hindi lang yan. Maging sa mga karatig schools namin, kilala nila ako. Pero don't get me wrong, hindi ako kagaya ng mga babaeng nasa isip ng karamihan. Malaki ang naging impact ng bullying sa buhay ko bilang isang babae. Mula sa marami kong karanasan, hindi ko na nagawang paniwalain ang sarili ko na maganda ako. Para na lang akong na-stuck sa thought na binuo sa isip ko ng mga taong nagpababa sa self-esteem ko when it comes to how I look. DJ, kahit ilang gwapong lalaki ang lumapit, magpakita ng motibo, manligaw, o kahit makausap ko man lang, wala akong pinaniniwalaan ni isa tuwing sinasabi nilang maganda ako. Kadalasan, tuwing makikipag-date ako sa personal, ni hindi ko man lang magawang makipag-eye-to-eye contact. Mahirap makipagtitigan, ni hindi ko man lang magawang makipag-eye-to-eye. Automatic nga, DJ, yung pag-iwas ng mata ko sa tuwing magtatama ang mga mata namin. O di kaya, super conscious ako sa tuwing sasalubungin niya ako ng tingin. Mula ulo hanggang paa, hindi organized ang kilos ko. Ganyan ako ka-insecure sa mukha ko. Hinubog na lang din siguro ako ng panahon, DJ. Sinubukan kong magpaganda nang ako'y mag-college na. Siyempre, hindi ko na kasi kaklase yung mga bully. Hindi ko na iniisip kung ano mang maging opinion nila sa kung sino ang gugustuhin kong lalaki. Wala nang huhusga kung bagay ba kami o kung baka ginayuma ko lang siya para maging boyfriend ko. Kaya lang, DJ, sa palagay ko, nasa akin yata yung problema. Dahil sa tuwing may lalapit sa aking pogi, lumalayo ako kaagad. Palagay ko kasi, lolokohin lang ako.
Gagamitin lang, tapos pagsasawaan din. O tupas sa gwapo, baka hindi ako type. Napakapangit ko kaya. To cut this long intro, DJ, hindi ko in-expect na may isang poging makalulusat sa akin. Lalaking na love at first sight daw sa akin. At lalaking pakakasalan ako sa kabila ng itsura ko at mababa kong self-confidence. Yun nga lang, ito yata talagang impact sa tuwing iibig ka ng gwapo. Marami kang kaagaw sa pagtitig, pagkamangha, at pagkahumaling sa pisikal na anyo ng gwapong asawa ko. Ang tanong ko lang po, DJ, isa lang naman, maging sa mga listeners. Valid po ba yung selos kung crush nila yung gwapo kong asawa? Confession Room 977. Confession Room 977. Nagkakilala kami ni Harold, hindi tunay na pangalan ng asawa ko, sa kasal ng friend namin, DJ. Ayon sa kwento niya, na love at first sight daw siya sa akin pagpasok ko pa lamang sa pinto ng venue. Sa pagkakaalala ko, hindi naman ako masyadong prepared noong araw na iyon. Naka-semi-formal lang ako, straight ang itim na itim kong buhok, tapos light makeup lang. Hindi rin naman kasi ako pala ayos dahil di ba nga, hindi ako confident. Mula nung araw na iyon, dumalas na rin ang pagkakataong magkita kami dahil sa mutual friends namin. Gwapong-gwapo ako sa kanya, ngunit hindi niya alam. Hindi rin kami nagkakausap noon dahil nga nonchalant siya. Nalaman ko nga lang na na-love at first sight siya sa akin noong kami na. At kung alam ko lang, sana DJ hindi na ako nag-effort na bumili ng bagong outfits at mag-makeup ng matindi para gumanda lang sa paningin niya noong panahong hindi pa kami nagpapansinan. Inabot ng 2 taon bago kami tuluyang maging close dahil sa trabaho. Nahihiya ako sa tuwing nagkakatagpo ang landas namin dahil ayokong ma-memorize niya ang features ko. I mean, ang imperfections ko. Sa tuwing nakikita ko sa peripheral view ko na nakatingin siya sa akin, automatic naman ang pag-iwas ko. Ganyan ako ka-sensitive, DJ. Habang lumalaon, naging mas malapit kami sa isa't isa. Nakakapag-hello na kami, pero yung tipid lang. Magsama ba naman ang nonchalant at ang insecure? Nakakaya ko namang tumingin, pero bahagyang nakayuko. Ang hirap kausapin ng taong alam mo sa sarili mong crush mo, pero hindi mo malapitan kasi baka mapangitan lang siya sa'yo. Sa kanya ko lang hindi mai-apply ang confidence na mayroon ako pagdating sa ibang bagay. Hindi ako makapaniwala, DJ, na sa kabila ng mababa kong kumpiyansa sa sarili ay magugustuhan niya ako. Out of nowhere, Sabado yon noon. Walang pasok sa trabaho. Bigla akong nakarinig o nakareceive ng chat galing sa kanya. I miss you. At hanggang ngayon, DJ, kinikilig pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang gabing yon. Tumataas ang balahibo ko sa tuwa. Hindi ako magkakaila. Alam ko na
Kung hindi ko papatulan yung I miss you niya, baka tuluyan siyang mawala sa akin. Or baka hindi ako magka-chance. Ang pangit ko kaya. Yung I miss you niya, nauwi sa late night conversations. Hanggang sa regular dates. Hanggang sa altar. Kung saan nahiya pa nga akong ikis ang groom kasi baka ma-judge lang ako. Okay naman yung pagsasama namin, DJ. Yun nga lang, sabi nga ng isang kasabihan, ang manggang hitik sa bunga, binabato. Bakit daw hindi sinabuyan ng asin ang asawa ko bago kami ikasal? Masakit, pero okay na lang din. Nasanay na. Hindi ko na pinatulan dahil alam ko sa sarili kong baka crush lang nila ang gwapo kong asawa. Trinay ko siyang i-my day, DJ. As expected, iba't ibang comments mula sa iba't ibang tao ang natanggap ko. May natuwa. Meron din namang hindi. Nakakuha pa nga ako ng maraming haha reacts mula sa mga taong hindi ko naman kilala. Actually, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung galit nila sa akin mula nang pakasalan ko ang asawa ko. Mukha na raw kasi akong tita ni Harold. Ganyan katindi ang tiniis kong panlalait. Proud na proud ako sa asawa ko, pero at the same time, gusto ko siyang ipagdamot. Paano ba naman? Lalakad lang kami sa mall, napapatingin na agad sa kanya ang mga nakasasalubong namin. Naiirita ako. Naiinis. Pero wala naman akong choice. Kino-comfort ko na lang ang sarili ko sa katotohanang ako ang pinili ng asawa ko. Mayroon pang pagkakataon kung saan pumunta siya sa isang bar nang wala ako. May permission naman yon, pero hindi ko inasahan ang nangyari. Sa kwento ni Harold, may lumapit sa kanyang babae. Regular customer daw yun, ayon sa mga crew. Habang nag-iinuman si Harold at ng kanyang mga kaibigan, lumapit ang babaeng ito. Hinawakan ang asawa ko. Sa hita at binulungan ng kung ano-ano. Nang marinig ko ang kwentong ito ng asawa ko na sa akin yung thought na gusto kong makita yung mukha ng babaeng yun. Hindi naman ako nagalit, DJ. Dahil iba ang asawa ko. Hindi siya nag-e-entertain ng ibang babae. Mayroon man ako o wala. So ang ending, umalis sa bar yung babae dahil napahiya siya. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik kami ng asawa ko sa bar na iyon. Unexpectedly, nandun yung babaeng yon. Binulungan ako ng asawa ko upang isumbong. Kaya ko rin siya nakilala. DJ, natulala ako. Ang ganda niya. Malayo kung itatabi sa akin. Tinasan ko na lang yung confidence ko sa sarili ko with the thought na mas matalino ako dyan for sure. Sa kasamaang palad, DJ, nakasabayan ko pa sa CR, kaya mas nakita ko yung physical features niya. Nanliit ako sa sarili ko. Makinis siya, kabaliktaran ko. Habang nasa harapan ako ng salamin sa CR, bigla siyang nagsalita. Boyfriend mo ba yung kasama mo kanina? Huminga ako ng malalim at ngumiti sabay sabing, asawa ko siya. Ngumiti naman siya pabalik, pero alam kong peke. Mas lalo akong nanggigil nang sabihin niyang, ang bait pala sa'yo ng asawa mo, no? Loyal pa. Nakatatawa man, DJ, pero bago ako mag-walk out, sinabi kong, oo, loyal ang asawa ko, pero kailangan ko pa ring bantayan
habang wala pa akong nabibiling weapon. Ang tindi ko magselos? Hindi dahil sa makitid ang utak ko, DJ, kundi dahil insecure ako sa sarili ko. Sinusubukan ko namang i-work out, pero may lamat talaga ang lahat ng bullying na na-experience ko. Ultimo may makasalubong lang siyang kakilala, tinititigan ko. Kumikirot ang puso ko, gaya na lamang nang magkita sila ng batchmate niya. May pa-fist bump pa silang nalalaman kasi. Ang ganda ng ngiti nila sa isa't isa. Ewan ko, pakiramdam ko, crush niya or crush siya ng batchmate niya. Noong tinignan ko, mas maganda siya sa akin. Lalo na naman akong kinabahan kasi baka pag nag-usap sila ng matagal, ma-realize ng asawa kong mas maganda yon kaysa sa akin. Marunong namang makiramdam si Harold, DJ. Hindi siya nang-e-entertain ng matagal. Nakahahanap siya kaagad ng dahilan upang matigil ang usapan. Ganyan siya ka-sensitive pagdating sa nararamdaman ko. Sa tuwing dumarating ang ganitong pagkakataon, puro na lang ako hinala. Jumping to conclusion na baka gusto nila yung asawa ko. Baka attracted sila na parang sa kung paano ko rin siya nagustuhan noong simula. Akala ko, DJ, sobrang sakit na para sa traumatized na katulad ko ang ganitong sitwasyon. May mas masakit pa pala, DJ. Dahil sinamantala nila ang absence ko para lapitan ang asawa ko. Pinayagan ko siyang makipag-inuman. Ang akala ko kasi, all boys. Kahit gaano siya kabait, kahit gaano siya kaloyal, hindi ko maiwasang magselos. Nang tanungin ang boyfriend ko kung crush din daw ba siya. Ikaw, DJ, sa tingin mo, valid ba ang selos ko kung crush nila ang gwapo kong asawa? Confession Room 977. Confession Room 977. Napakaraming tumatakbo sa isip ko sa tuwing may nakasasalumuhang magaganda ang asawa ko. Kahit nasa akin naman siya, kahit sobrang bait niya. Ewan ko, DJ, mababaliw siguro ako kung sakali mang mangyari ang kinatatakutan ko. Napakaswerte ko naman kasi kahit ganito ako ka-insecure, secured ang lahat sa pagitan naming mag-asawa. Binibigyan ako palagi ng assurance. Ganyan siya ka-consistent. Sa totoo lang, DJ, nag-send ako ng confession kasi ready na ako. Handa na akong makarinig ng sari-saring komento mula sa iba't ibang listeners. Sa palagay ko, ito kasi yung way of healing ko. Baka sakali na kung may makarinig ng kwento ko, magkaroon ng eye-opener ang ibang tao. Una, sa impact ng bullying. Pangalawa, sa pagkakaroon ng sensitivity. At pangatlo, ang pag-unawa sa iba't ibang karakter ng mga tao. Hindi rin ako sigurado kung tama ba ang ginagawa ko. Dala lang ba ito ng nakaraan ko o baka naman nasasakal ko na ang asawa ko? Ano nga ba yung pinaka-okay na gawin
Lalo na, hindi ko naman talaga kayang kontrolin ang feelings ko. DJ Tala, enlighten me, please. Siguro, hanggang dito na lang muna ang kaya kong ibahagi. Na-stuck lang talaga ako sa katanungang, valid ba ang selos ko? Kung crush nila ang gwapong asawa ko. Muli, ito si Odessa at ito ang aking confession. DJ Tala. Confession Room 977.